Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming pong salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating Akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy! Bawal Yan! Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH.
Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla at katuwang natin sa discussion ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng mga produktong MX3. Kasama natin ang ating medical doctor mula sa MX3, si Dr. Edwin Biendoc. Good evening po sa inyo. Hi, good evening sa iyo, Chess. And of course, laging nakasubaybay sa atin. Ngayon ang pag-uusapan natin, very interesting at informative kasi tungkol sa colon. Ito'y napapag-usapan pero hindi ganoon kadalas katulad ng diabetes, hypertension at iba pang mga medical condition na mas common. Pero Dok, marami na rin ang nagkakaroon ng colorectal problems, Dok. At maraming mga tao ang hindi nakakaunawa kung ano yung word na colon. It means the large intestine. Mahaba yan, Chess. Kailangan ma-realize natin na mula bibig hanggang ating puwitan ay tumatakbo ito ng halos mga more than 10 feet. Oh, lagpas ng height ng isang basketball player na 6-footer. Dobling tao. Dobling ng height ng isang tao na regular, hindi ba? Oo, Doc. Oo. At yung large intestine doon, pwera pa yung large intestine ha? Yung large intestine pa lang, umaabot na ng mga siguro 4 feet. Oh, mas maikli pala siya. Nasa mga 20 feet lahat-lahat yan na napakahaba, hindi ba? Sige, bago natin umpisahan yung discussion, mayroon tayong hotline number para sa mga gustong magtanong. Ito po ay hotline number mismong hawak po ng MX3, yung ating pong family sa DMI Philippines. Ang number nila 0918-8888-693. Tama, Doc, no? 0918-8888-693. At sa Facebook, pwede rin kayong mag-like at magbigay ng mensahe sa kanilang mga ipinopost doon, MX3 Natural Supplements. Kaya kung tungkol sa colon ang inyong tanong, anytime pwede po kayong magbigay ng mensahe. Sige, Doc, start na natin yung ating discussion. Ito yung ating picture number 1. Yan. Okay, sa picture number 1, makikita po natin na yung nasa kaliwa, very healthy, no? Maganda ang kulay niya. Doon sa bandang kanan, ito yung mga unhealthy people with unhealthy habits. Oo. Hindi lamang po ninyo nalalaman nangingitim talaga yung mga organs with the things that we take in, we inhale, at kasama na rin yung kawalan ng pag-eehersisyo. Malaking factor pala talaga yung ating mga kinakain. Oo. Kasi alam mo, itong large intestine na to, nabanggit ko kanina, na ito ay nasa mga 4 hanggang 5 feet long. Alam niyo po yung large intestine natin, nahahati yan sa ilang bahagi. No? Merong paakyat, na kung tawagin namin ay ascending colon. Alam niyo, nandun yung appendix sa dulo nun. Tapos, meron siyang pahalang o horizontal, na kung tawagin ay transverse colon. At meron naman siyang pababa, parang spaghetti lang, na kung tawagin naman ay descending colon. And then, ang susunod na ron, maliit na bahagi na lang, yung tinatawag nila na sigmoid, and then later on, rectum, and yung pinakadulo, yung butas ng puwit natin, yung anus. Ngayon, kaya natin tinatalakayan, Chess, kailangan ma-realize po ninyo na isa sa pinakamahalagang function ng ating colon o large intestine ay yung peristaltic movement. Ito yung unti-unting pagtulak mula dito po sa ascending colon ng mga basura mula sa ating kinain palabas dito sa rectum. Yan. Okay, paano kung hindi tinutulak, Chess? Di naiipon. Kumbaga nag-traffic na doon, Doc, no? Kung nag-traffic, Chess, tapos basura ang laman, di syempre, yung kapaligiran niya maapektuhan. Doon na pwedeng magsimula ang mga problema. Okay. Katulad lang yan ng ating bahay. Sa bahay, meron tayong mga basurahan, Doc, di ba? Kapag yan ay napupuno, normally, inaalwas na natin, tinatapon na natin. Pero kapag yan ay nakalimutan, halimbawa, nag-outing kayo, naku, di pala natin natapon yung basura sa basurahan. Naku, Doc, pag uwi mo, ang buong bahay, mabaho. Nangangamoy. Oo, nangangamoy. As one of the risk factors. Alam po ninyo, sa kaliwa, may makikita kayong lalaki na ang kinakain niya ay apple. Ayun sa picture na to, makikita po ninyo those who eat fruits and vegetables and exercise, maganda yung peristaltic movement. Oo.
At dun sa kaliwa, o sa kanan rather, kung makikita po ninyo yung tao na puro comfort food ang kinakain, yung mga fast food, lumalaki talaga yung tiyan eh. At dahil walang fiber, kadalasan ang comfort food o kaya rather ang fast food. Sabi mo, mainly pagkain ang culprit dyan, ang problema dyan, Doc. Well, isa doon, pagkain. Pangalawa ay ang acting activities or ehersisyo. Well, we cannot remove the fact na genes play a big role. No? May mga minamana tayo sa ating mga lahi na nagiging dahilan para tayo magkaroon ng karamdaman. Pati na rin yung exposure natin to the environment. But those are non-modifiable risk factors eh. Paano mo naman papalitan yung genes mo? Paano kung sa pamilya mo talaga tumatakbo yung colon cancer, no? But it is up to us na baguhin yung ating future. At makikita lang natin ano ang itsura talaga ng bituka kapag ito'y may problema, doon natin marirealize yung tamang pagpili ng pagkain. Anong itsura ng healthy colon versus the unhealthy colon? Itong healthy colon, Doc, the usual, no, pinkish, maayos, makinis, versus dun sa unhealthy. Naku, parang may mga itim-itim ito, Doc. Parang, ano ba ito, Doc? Ito yung sinasabi mong basura? Oo, look at the shape, no? Parang hindi na yung normal na hugis niya. Ang tawag na sa kanya, parang ballooned. Nakalobo na yung large intestine dahil punong-puno na siya sa loob nang hindi niya mailabas. Now, imagine this. Lahat ng mga bacteria, lahat ng mga chemicals will now penetrate the wall ng large intestine. Alam naman natin ang ating katawan ay continuous na nagre-replace yan. Continuous na nagre-replenish yan ng bagong mga cellula. Paano kung yung cellula abnormal na? Dahil nga, na-expose na siya sa kung ano-anong dumi at toxin. Di syempre, yung abnormal na cell will produce more abnormal cells. And then one day, yung sinlaki lamang ng halimbawa ng mais ay magiging kasinlaki na ng piso at isang araw ay sinlaki na ito ng mansanas. Di may mararamdaman na sintomas na ang taong ito kasi may babara na sa kanyang bituka o large intestine. Oo. So, Doc, maganda alamin din natin ano yung mga sintomas or nararamdaman kung may bara na nag-uumpisa. Yes. So, pahapyaw, tingnan natin ang ating mga sintomas, isa-isay natin. Ay unang-una nang mararamdaman ng tao yung discomfort. Marami kong pasyenteng ganyan yung hindi ba nila mawari na, Dok, masakit na hindi masakit. Basta may discomfort ako na hindi ko malaman kung saan napupunta. Minsan sa kaliwa, minsan sa kanan. Para bang ang description ng mga babae, pero sa lalaki kadalasan nangyayari ito, may sumisipang bata sa loob ng tiyan. Kahit hindi naman nila na-experience magkaroon ng gumagalaw na bata, Doc, no, sa loob ng tiyan. Diba, ikaw, nasubukan mo na ba yun? Na talagang yung paa talaga, nakikita mo, naninipa talaga, di ba? Ramdam mo talaga, Doc, kung saan siya nagpupunta. Ganon yung nararamdaman nila Ito sa lalaki. Pero pwede rin sa babae, na parang sa loob merong gustong sumipa-sipa. And that is because, remember the word peristalsis? Tumutulak puwersa yung large intestine para ilabas yung dumi. Oo. That's why it's moving. Dahil yung peristalsis means movement from the left to the right. Yan, tandaan po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Nagsisimula ito right to kasi nandyan yung ating ascending colon. Ayan, hawak ko na siya. And then, papunta na siya dito sa kaliwa ko. So tumatawid siya. Tumatawid. Okay. Kasi mula sa cecum, kung ang cecum yun yung first part ng ating ascending colon, doon nga nakakabit yung appendix Itutulak yan paakyat sa ascending colon. Itutulak yan papunta ng pahalang, transverse colon. Itutulak yan pababa, descending colon hanggang doon sa sigmoid, rectum, palabas ng puwit no anus. Yan. Okay. Okay. So, ngayon, nararamdaman mo ngayon yung movement na yon. So, ang pangalawa, mabuti
kung maganda yung pagdumi mo. Alam mo, maganda yung dumudumi ng more than 2 times a day eh. Paano kung may nakabara, edi hindi ka madumi ng every 3 days? Naku. Sakit nun. Mhm. Ang sakit nun sa damdamin, yung nakaupo ka, ang tagal mo 1 oras sa banyo, Oo. iri ka ng iri, walang lumalabas. Yan. So, constipation is one of the symptoms. Okay. Hindi lang constipation, may tinatawag kami yung word na tenesmus. Ang ganda, bagong word tenesmus. Yung gusto mo nang lumabas, iri ka ng iri, talagang tumatayo na lahat ng buhok mo sa batok, namumula ka na, pero wala. Wala. Paglabas, parang ano lang, kumbaga sa Quidditch yung, Oo. Toink! Isang konti ganun lang. Oo. Isang ganun lang. Pagtingin mo sa bowl, nothing. There's Oo. nothing. So, yun, delikadong sintomas po yun. Okay. That means something is going on inside the large intestine. Okay. So, yun yung mga sintomas. Kapag yan ay naramdaman na, of course, magpapakonsulta na sa doktor, sasabihin, Dok, parang 1 linggo na akong hindi nakakapagbawas, 1 linggo nang masakit yung tiyan ko, para nang tambol yung aking tiyan, at feeling ko may something. That is true. Ngayon, bago natin tingnan yung mga procedure na gagawin ng doktor, magtatanong ang mga doktor sa kanya. Una, nangangayayat ka ba? Ayopo, Dok. Nangangayayat ako kasi wala akong ganang kumain. Ayun. Pangalawa, wala po akong ganang kumain kasi hindi naman ako nadudumi. Ang pakiramdam ko, busog na busog lagi. So magkakasunod-sunod siya, di ba, Chess? Nangayayat siya, hindi nakakakain. Hindi ko makain kasi busog na busog ang tiyan. Kasi nga, hindi siya nadudumi. Pero pagtingin sa kanya ng doktor, hindi lang pangangayayat ang napupuna sa kanya. May pamumutla. Pwede. Okay. May pamumutla. Pagkatapos, pag pinahiga siya ng doktor, abay parang tambol yung kanyang tiyan. Pwedeng tambulin ng doktor at nakakarinig siya ng hangin. Yon. At may pagkaminsan, pagkapa ng doktor, pwede siyang makakapa kahit sa ibabaw pa lang nang parang akala mo may kinakapa siyang santol sa bandang kaliwa o kanang bahagi ng tiyan. Okay, okay. So, ganito yung mga posibleng initial tests na gawin sa kanya, Doc. That's right. Initial check-up muna ng doktor. Siyempre, physical examination yun eh. Maaaring yung doktor mag-request ng laboratorio, gaya ng CBC, titingnan kung talagang mababa yung kanyang hemoglobin hematocrit. Magtataka yung pasyente, bakit, Dok? Anong koneksyon ng pamumutla at saka yung pula ng dugo sa aking problema sa tiyan? Alam mo kasi, isang bitamina ginagawa sa loob ng large intestine, Chess eh. Oh, okay. Vitamin B12. At yun ay mahalaga sa pagpapapula ng dugo o ng red blood cell. Okay. So, may connection, hindi ba? Yan. And of course, baka yung doktor mag-request ng ultrasound, makikita kung may bukol nga, o pwede ring mag-request ng X-ray. Ang tawag naman sa X-ray na yon ay barium enema o kaya barium swallow, isang uri ng X-ray kung saan mayroong dye na ipapasok sa bituka para kitang-kita ng doktor yung hitsura. So, ito yung mga procedure na ginagawa, Doc, at maaaring meron pang iba na mga gagawin na test o i-undergo, ipagawa sa inyo ng inyong doktor. Baka kasi isipin ng mga listeners natin, ang dami pinapagawa, pina-check yung ganito, pina-check yung ganon. Ito po talaga yung mga dapat pagdaanan para masigurado okay ba o hindi ang ating colon. Doc, babalikan natin yung ating discussion ha. Sa ating pagbabalik, itutuloy po natin yung mga sinasabi ni Doc na mga procedures, inaalam natin yung mga posibleng ipagawa po sa inyo sakaling may duda ang doktor sa problema sa inyong colon. May hotline number tayo, Doc. Ang numero po natin ay kung kayo ay tinitibi, 0918-88-693. O, habang nakaupo kayo sa trono, text na. 0918-88-693. Sige po, babalik kami ni Dr. Edwin Bien matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Katuwang po natin ang MX3 hatid sa atin ng DMI Philippines. Kasama natin si Dr. Edwin Bien at pinag-uusapan natin itong mga problema sa colon o colorectal problems. Mamaya baka may magtatanong colorectal cancer yung alam nila. Mamaya tutunguhin natin yan. Pero nandito tayo sa mga procedures na maaring ipagawa ng doktor sakaling naghihinala na mayroong problema sa ating colon. Doc, balikan natin yung ating talakayan. Kamukha ng nabanggit ko kanina, Chess, no? Sa ultrasound, maaaring makakita na ng bara o obstruction sa bituka. Ganun din sa x-ray, no? Pero kung gusto talaga ng doktor na masigurado nasa ang parte ng kanyang large intestine ang problema at gustong makakuha siguro ng sample, ang tawag doon ay colonoscopy. Tinitingnan yung mismong loob ng ating puwitan o yung large intestine pahihigain mismo. ka. Oo, papakalmahin ka, maglalagay sa puwitan mo ng tubo na kamukha ng ginagamit ninyo na pangdilig ng garden ninyo. At, syempre, mayroong camera na nakadikit doon sa dulo nun at yung kabila naman ay nakadikit sa telebisyon o monitor. So nakikita ng doktor ngayon through the monitor habang unti-unti niyang pinapasok yung camera yung surrounding area. Oo, okay. Ang tinitingnan niya doon ay mayroong bang namumula na sobra sa kulay? Mayroon bang parang sugat? Mayroon bang parang protrusion doon sa gilid ng wall ng large intestine? Mga kuntil-kuntil, parang ganon, Doc, no? Kuntil-kuntil. Hindi po almoranas ang tinitingnan dyan dahil mahaba na ang pinasok ng doktor, tinitingnan niya kung mayroon talagang namumuong bukol. At kung sakali na mayroon nga po, mayroong instrumento na kasama po doon sa tubo na yon na pwede pong kumagat
ng kaunti. Okay. Oo. Sample lang, hindi naman ninyo mararamdaman. Konti lang, takuhan ng konti, at pagkatapos, hihilahin palabas yon at ilalagay ngayon yon sa isang sealed container para ipadala sa laboratorio. Ang tawag doon ay histopathology report. At doon malalaman kung may abnormal na growth ng cellula na. Oh, okay. Sakaling meron, ano ang susunod na gagawin, Dok? Marami. Oo, depende sa nararamdaman ng pasyente. Halimbawa, nagbara na siya talaga at hindi na siya makadumi. Delikado yon. So, maaaring buksan ang kaniyang tiyan. So, maaaring magkaroon siya ng tinatawag na resection o pagputol. Puputulin malayo doon sa bukol upang sa ganun makasigurado yung doktor na hindi tatamaan yung cancer area mismo. Tapos kung kayang kaliwat kanan ay putol, pagdudugsongin yung pinagputulan kung aabot. May pagkakataon kasi ang haba ng pinutol nasa isang ruler. Kapos na. Ay hindi mo na mahihila-hila yon para pagdugsongin sila, di ba? Oo. Hindi naman kamukha sa ginagawa nating mga tubo sa ating tubig na pwede kang maglagay ng pansalpak na ibang tubo. So, hindi uubra. Okay. Oo. So, ang gagawin ngayon, kung matatanggal yon, tatanggalin. Unfortunately, may mga iba chest na hindi na siya matanggal yung bukol dahil nakadikit na siya doon sa surrounding area. So, medyo mahirap na kaso. That means, napabayaan na nung pasyente. Okay. Matagal na pala niya itong dinaramdam. So, gagawa na lang yung doktor ng temporary na solusyon. Ito yung tinatawag nating colostomy. Okay. Kaya yung ibang mga tao, Dok, may tinatawag na colostomy bag, yung parang plastic na supot. Hindi naman supot ho yun, talagang medical grade. Binibili sa mga pharmacy yan. Doon na yung dumadaan, Dok? Tama. Kasi nga, pinutol halimbawa yung one side, and then, i-attach na yun doon sa balat, sa skin. Bubutas ngayon din doon sa skin. At doon na ngayon itatahi yung pinutol. Ngayon, siyempre, dahil butas na ngayon yung skin, doon nalalabas yung dumi. Sasaluhin ng plastic na ito. Alam mo bang mahal din tong plastic na to, Chess, kung araw-araw kang bibili? Sabi nga daw, Dok, oo. Magastos din po. Magastos. Depende sa uri ng plastic, no? So, pwede bang yung supot na lang ng pang-grocery, ano? Plastic labo. Hindi pwede. Pag gumalaw ka, dinalaglag yung laman. Oo. Nakakahiya, hindi ba? Oo. Pero, Dok, na-mention mo, ito po ay araw-araw. Of course, pinapalitan. Ano yon tuwing ihintay, pasintabi po sa mga kumakain, hihintayin mong mapuno, saka mo i-replace yung bag na yan? Or every time na dudumi ka, quote-unquote, ay kailangan mo siyang i-replace? Na parang diaper, parang napkin, Dok? Napakasustansya ng ating pinag-uusapan sa Kapaligiran. Na sila ay informative, naghahapunan. Well, pero depende kasi sa lalabas, Chess. Depende. Halimbawa, ang lumabas ay solido na, no? At halos mapupuno na yung bag. Pinapalitan na yon. May pagkaminsan naman, lalong-lalo na kung baguhan pa lang, ang lumalabas ay dugo pa. Minsan napupuno ng dugo itong bag. Kung likido naman, kung mapupunan ninyo doon sa dulo ay may butas, may drainage. Oo. So yung iba na nagtitipid, dinidrain lang ito. Okay. Hindi mo na pinapalitan. Hindi agad. So yung iba every 2 days, yung iba every 3 days. Kaya lang, Chess, ang problema nga, dahil may pandikit ito sa gilid, hindi ba? Oo. Minsan tumatagas na. Siyempre, natubigan Oo. So, hindi na ubra, hindi na dumidikit. Kailangan palitan. Oo. May pagkaminsan, sobrang kati. Oo. Sabi ng mga ibang pasyente ko, ang kati-kati, Dok, kailangan talaga palitan kapag luma na. Oo. Yung iba, nagsusugat na sa paligid kasi parang sa sobrang dikit, parang yung balat, dala-dala na. So, napakahirap, hindi ba, nang may colostomy bag. Tsaka yung adhesive siguro, Dok, skin irritating din yan. Irritating yan Pero kung babasahin natin, nakalagay dito sabi ng babae na after months of having a stomach, yun yung colostomy niya, no? I now know it doesn't stop you from living your life
I hope hindi naman kayo nahintakutan. Hindi yun ang layunin po namin ni Miss Jess, no? Na manakot ng manakot. It is just to show you that our habits and lifestyle play a very big role sa ating mga karamdaman, pati na rin sa kalusugan natin. And prevention of illnesses sa large intestine is very important. Yan lang yung normal eh. Alam mo, ang hirap umirin yan eh. Mas maganda ang iri mo dun sa kanan. Kung ikaw ay mayroong tinatapakan o tinutuntungan na maliit na stool. Para medyo umangat yung iyong tuhod o yung inyong hita habang dumudumi. That's Ganon, right. Doc. Oo, at medyo na makakayuko ka ng kaunti, forward, para pag iri mo, isang bagsakan, mahaba kagad, mga isang ruler kagad. Alam niyo, napakahalaga ang pagbibigay ng sapat na panahon sa pagdumi. Ayan. So, wag po ninyong mamadaliin yan. Oo. Ano, Doc, ang dapat gawin, lalo na ng mga taong sabi mo nga kanina, laging nagtitibi. O kaya, constipated, Doc. May mga habits tayo gaya ng pag-inom ng mga na-blender na prutas at gulay. Alam mo, may doktor, dinevote niya ang buong buhay niya in providing formulas para sa mga pwede ninyong paghalu-haluing gulay at prutas na maganda sa pagdumi. Okay. Si Dr. Max Gerson. Kaya the Gerson therapy for cancer. Yan. Si Dr. Max Gerson, isang taga-Austria. Ayan. At siya ay maraming pasyenteng may cancer at sa kanya, pinaghalo-halo niya ang ibang mga prutas, mga gulay, nakikita nyo dyan, na maganda para yung peristalsis ng bituka ay dire-diretso. And magandang ihalo dito sa kombinasyon na ito kay Dr. Max Gerson. Ito yung mangosteen. Ang sasabihin ko na, MX3. Kasi minsan, Doc, pag pumupunta ka sa mga palengke o kaya nagtitinda sa mga sidewalk, di ba, yung mga kari-kariton, nakalagay MX3. Kahit na mangosteen dapat ang nakalagay dyan sa paninda nila na yan, Doc. Yun nga, nagpapasalamat nga tayo, no? After so many years that we have been involving the people, educating the people about their health, nakita nila na talagang ang swerte ng bansa natin. Unang-una, natural sa atin ang pagkakaroon ng mangosteen. Pangalawa, may kumpanya, no, which is DMI, na nag-umpisa para i-research ito. Hindi yung mga dinikdik lamang sa likod bahay, kundi talagang ipina-research ito at pinagawaan ng paraan para itong makukuha doon sa prutas na mangosteen na sustansya ay makatutulong in the prevention and even in the management of many illnesses. Yun na. At nakita nila, Chess, ay bukod dun sa prutas na laman na kulay puti sa gitna, ang pinakamasustansyang component pala nandun sa kulay pula na balat. Kaso hindi mo pwedeng yung pericarp, hindi mo naman pwedeng i-blender yan, Doc, ano? Hindi, tinatapon yan eh. Di ba? Matigas kasi. Sayang, matigas. Diba? Oo. Matigas yan eh. Para kang kung ngunguyain mo yan, para kang ngumuya ng ng nyog. So, hindi obra. May paraan. No, isang scientificong pamamaraan ang ginawa ng DMI para ma-extract yung active ingredient ng balat. Kung tawagin ay alpha, beta, at gamma mangosteen. Yon ang napakasustansya. Oo. At ito ay kinapsulize na, capsule form na po, yung mga mangosteen pericarp na yan na may mga potent contents ng alpha, beta, and gamma nutrients mula po sa mangosteen. Naka-capsule form, ibig sabihin, Doc, anytime and anywhere, pwedeng i-take ito. That's right. At dahil prutas nga ito pinanggalingan, Chess, ay wala silang aalalahanin. Kahit mayroon na silang karamdaman na dinadala-dala, may mga iniinom silang mga medication as their maintenance, kahit nga bata pa eh. Remember, prutas ang mangosteen. Kaya alam natin, ito ay ligtas. Okay. Bago natin i-announce saan ito mabibili, saan available ang mga produkto ng MX3, Doc, would you advise na yung mga taong may problema sa colon nila or yung ayaw magkaroon ng problema sa colon will do parang occasional and regular cleansing, juicing, fasting? Ano bang dapat, Doc? Tama ka. Fasting mula sa sobrang
comfort food. Sobrang milk Matagal-tagal na tea. fasting yan dapat. Sobrang samgyup, di ba, Doc? Oo, lalong-lalo na ang fasting po ninyo talaga dapat dito sa mga fast food. Ayan. At napakaganda na marunong tayong kumain ng prutas at gulay, pero yung mga anak natin kasi, palibhasa hindi nasanay kumain ng mga ito, i-juicing ninyo, i-blender ninyo, ipainom ninyo. At may mga kapsula nga po na nabanggit si Miss Chess, hango sa mangustin. Make sure lang ang hahanapin nyo ay yung original na tulad ng hawak ko. Yan. Mangosteen. At yung Ayan, mangosteen ito, na capsule na yan at original, very important, bibisitahin nyo po yung website ng MX3 kasi doon makikita nyo, bukod sa mga certification, may mga awards na binigay hindi lang sa Pilipinas, kundi maging global awards ang ipinagkaloob na sa MX3 para sa kanilang produktong ito. For more information, bisitahin po ang kanilang website, mx3ph.com, o kaya sa Facebook, i-follow po sila at ibigay ang inyong mga katanungan, mensahe, padala po doon anytime, MX3 Natural Supplements. Ito naman, available nationwide, bukod po doon sa mga malalaking drugstores natin. Mabibili nyo po ang MX3 capsule, ganun din yung coffee, at saka yung MX3 tea at iba pang mga produkto, mabibili nyo po yan nationwide at ganun din online, pero hindi dun sa mga online selling platforms dahil para maiwasan yung mga fake, Doc, di ba? Yung mga naglipa ng fake. So, dun lamang po kayo bibili sa kanilang website, mx3ph.com. Dun po kayo mag-a-add to cart. Meron silang ganung facility at kapag yung binili nyo ay medyo hindi lang isa, may free shipping pa yan, Doc, no? At may mga promos kung papalarin kayo na may palibre pa. So, wag po kayo mag-aalala. Malaking tulong ito. Ngunit, there's more. Huwag nyo lang hantayin na may sakit kayo. Oo nga. Sa ngayon pa lang, you take it as prevention to keep health sa inyong pamilya. Oo, dahil prevention is always better than cure. Yan po ang ating advocacy. Once again, nakasama po natin ang ating medical doctor, si Dr. Edwin Bien. Doc, maraming salamat. Good evening po sa inyo. Good evening po. God bless. God bless po. Nakasama natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin naman ng mga produktong MX3. Kung may tanong, may hotline number 0918-8888-693. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan. Naging katuwang po natin si Dr. Edwin Bien at nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat at magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Nakakaaway mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame, ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun.